So today's video guys ay magre-review at mag-unbox tayo ng air compressor from Predator. Alien! Air compressor from Predator AC24 LX. So alam naman natin guys na ang Predator ay made in US. Okay. Kasi guys, kailangan ko yan kasi eto. Sa panahon ngayon guys, common na ang ginagamit ay tubular. Puro bakal na ngayon. Tapos pinipinturahan natin kagaya ko. Oh. Bako-bako kasi ang ginamit ko dyan ay brass. Kahit dito sa divider ko ay brass. Kaya ganyan yung resulta, bako-bako. Oh. Pati sa pinto, ganun din. Kasi tubular lahat yan guys. Pero okay na rin siya kasi nga may pagka-textured finish siya. Kahit yun, no? Kagaya ng finish ng mukha ni Juan Dilasag. Textured. Kasi guys, meron akong balak na gumawa ng speaker. Subwoofer. So ito yung gagamitin ko. Sa next video ko gagawin yun. So ngayon ay unboxing at review lang muna. Mas flawless lang kasi pag ganito yung gagamitin natin, compressed air. Pero kung gusto natin na textured finish, iba pa rin talaga pag compressed air yung gamit natin. Maraming application nito, pwede sa mga talyer, sa mga may shop, mechanical, mga mekaniko, yung pambukas sa mga tornilyo, kailangan yan. Okay, so magagamit din natin sa mga sa mga plasma cutting natin, cutter. Okay, so ito guys, malaki siya. Mabigat. Yeah. Much later. Sorry. Kailangan kasi mabigat. Yun, mas madali. So dito sa box, meron siyang gulong, yan oh. Bigat siya kasi. Tapos another gulong. Para siyang eroplano na handang lumipad. Yan guys, yung air compressor, tapos yung kanyang tangke, at yung kanyang mga accessory. So ito guys, air filter pala, tapos yung kanyang oil intake. Akala ko kanina gulong, ito pala yung tamper niya. Tapos yung gulong na dalawa. Ganon. Tapos saka natin ilagay dito. Meron siyang rubber guys, para hindi maingay. Rubber tapos plastic dito. Ganyan siya guys, lagay natin dito. Tapos ganon, tapos yung nut sa ilalim. Yun oh. Okay. Siya nga pala guys, mayroon siyang warning dito sa kanyang drain valve. Warning, drain tank, daily or after each use. So ibig sabihin kasi guys, eto, ang kino-compress niya kasi air. So pag ang air ay na-compress, nagko-condense siya. So, nagiging tubig na iipon dito pag na-stuck, kinalawang sasabog. So para maiwasan, pagkagamit natin, i-drain natin. Pero dapat, ubusin muna natin yung hangin dito. Ayan. Ubusin natin muna yung hangin. Palabasin natin lahat para hindi tayo madisgrasya. Buksan natin ganon. Tapos patagilid natin para lumabas yung tubig. Ayan. For safety natin. Siyempre, si Predator concerned lang sa ating safety. Kaya meron siyang ganyang sinulat. Mabigat.
Yun, no? So ngayon, ang ilalagay natin ay yung kanyang mga air filter at yung kanyang langis. Ito guys yung langis. So dito natin ilagay yung kanyang intake air filter. Ganon. Meron siyang ilong dito tapos dapat nakababa na ganon. Parang busina. Ganon. Pihitin lang natin pa ganon. Paigpit. Tapos, kung humigpit na at nakataas yung kanyang ilong, pwede nating pihitin pang ganon, may iwan yung pang ilalim. Okay. Tapos, buksan natin yung kanyang langis. Lagay ng langis. Yun, mas madali pala. May thread kasi. Yun. Tapos makikita natin sa kanyang sight glass kung meron na sa loob. Malamang ilalagay natin lahat. Okay. Meron siyang bulentek sa loob. Yan. Para hindi makapasok ang dumi. Yun. Much later. Eventually. Ikutan natin. Ang design kasi dito guys, yung blower ng motor, papalamigin na rin niya yung kanyang compressor. Ito yung kanyang air filter or yung kanyang intake. Sight glass. Pressure switch. Automatic na siya guys. Tapos, subukan natin muna para makita natin lahat-lahat. So, automatic na siya guys na magka-cut off pag naabot niya yung kanyang pressure. Subukan natin. Okay, nag-automatic na siya. So, ito yung kanyang on and off switch. Patay muna natin. 60 Hz, 220 volt. Meron siyang dalawang pressure gauge. Regulator, dalawang output. Okay, so pwede nating hinaan yung lumalabas na hangin. Yan. Pwede natin lakasan. Tapos pare sa kabila. Dalawa, maganda. Tapos meron siyang release valve. Okay? Ayos. Tapos yung saksakan niya. Okay, so safety dito guys, kahit meron siyang butas, meron siyang bolente sa loob. Pinakita ko kanina. Yun. Okay? Para mag-circulate yung langis, hindi lumabas. Okay? Ayos! Simpleng-simple. Ayun, no? Pwede na ako magtayo ng vulcanizing shaft, talyer, at furniture. Pero gagamitin ko to guys kasi gusto ko mag-DIY ng speaker. At marami pa akong pipinturahan. Ayan, mga welding shop, tamang-tama to. Hindi na tayo magpa-brass. Ilayin natin dito. Hindi ko pa pala napakita kung automatic siya o hindi. Pakita natin para clear tayo.
Yun o. Tapos, pag pinalabas natin yung hangin, okay, ayos. Paikutan muna natin. Iyon o. So, dito natin ilalagay yung hose or dito. So, pwede natin separate na magamit. Buksan dito sa kabila or dito sa kabila. Masyado malakas yung bukas. Okay, ayos na. So, para sa mga interested na bumili guys, meron siyang dalawang variant. Yung ganyan, tapos yung isa. So, ang price niyan guys ay nasa 4,299 pesos. Tapos yung isa naman ay 4,995 pesos. So, para sa mga interested na bumili ng ganyan, available guys sa Lazada at Shopee. Lalagay ko na lang po sa description box at sa top comment section. Okay, so may magagamit na tayong pangpintura sa ating mga DIY, mga bintana, mga speaker. Yun kasi ang gusto kong gawin. Okay, maraming salamat. Flawless na yung mga pintura ko. Mahal kasi bumili ng mga spray paint. Madaling maubos. So, pag ito yung gagamitin natin, mas makakatipid tayo sa pintura. At gastos, syempre. Okay, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Abangan nyo yung susunod kasi subukan natin kumuha ng subwoofer tapos yung malinis-linis ng tunog kasi nga ang mahal ng speaker na ganito. Napakamahal.